maging sensitive naman sa hinaing ng tao, itong bangag na ito, talagang magsasucceed si Vice President. Pero kung nilalait nyo na wala kayong basihan dahil sabihin nyo, accountability, talaga namang she pays the accountability, but just so happened that the justice system did not go along with your wishes. Lalo na yung bishop na klarong-klaro na namulitika. Itong dating bishop na cardinal na ngayon, klarong-klaro na nakikisawsaw sa politika. I mean, he have violated the division between the state and the church. Pero pinapalabas mo, kumakampi ka kay Marcos by trying to put cold water on the statement of Saldico. Kung talagang desidido kayong pabagsakin si Marcos, hayaan nyo. Kung mayroon kayong kaso kay Sara, let it be in a proper forum. Na-dismiss yung kaso nyo. Tapos ngayon, haka-haka lang. 32 million votes ang nakuha ng Vice President. Tapos, tanggalin nyo lang. Kayo nga, hindi nga kayo mananalo itong Di Guzman. Ilang beses na ito tumakbo. Lagi yung Culminares, ilang beses na tumakbo ito. Yung Espiritu, ilang beses na tumakbo yan. Ha? Nanalo ba kayo? Wala kayong mandate because people do not want you because you're violent. Ipaso natin itong panawagan ng Kabataan Party List. Ito. Naging legal sila dyan sa Congress. Ito, pakinggan mo itong si komunista na ito. Rene Co. Ito yung mga tinitestify sa Senate, presided by Bato, na mga nagre-recruit ng mga NPA. Doon sa University of the Philippines. Isa siguro ito. Anong mga nananawagan na magkaroon dapat ng resignations ng nasa highest position, si President Marcos Jr. and si VP Sara Duterte, may nananawagan din na may People's Transition Council na itayo kapag nag-resign sila. Siguro gusto ko lang pong bigyang linaw dahil may mga umuunlad ang diskurso, no? Hindi po unconstitutional ang pagpanawagan na mag-resign si President and Vice President. Hindi rin unconstitutional yung pagkakaroon ng People's Transition Council. Now, ayon po sa Article 7 of the 1987 Constitution, no, kapag nag-resign ang President and Vice President, magkakaroon ng acting President. At kung ang resignations nangyari 18 months before the presidential elections, kailangan nilang magbasa ng batas na may special elections at magdaos ng special elections within 4 to 5 to 60 days. Ano ba ibig sabihin na itong lahat? Ibig sabihin po, prepared ang Constitution sa gantong klaseng panahon. No? Kinontemplate niya na posibleng magka-resignations, nagbigay ng minimum steps na dapat i-achieve kung mangyayari yon. Ungas na tsekwa na ito. Saan ba member ito? Kabataang, Ito yata pumalit kay Raul Manuel yung Raul Manuel, sinabi doon sa Senate, maraming nag-testify na recruiter ng mga NPA. So, it presumes that she's also yung recruiter na ng mga NPA, and yet she has the face and the guts to tell that mag-resign daw ang presidente at mag-resign ang vice-presidente. Paano mo masasabi mag-resign ang vice-presidente? Si Marcos, mayroong akusasyon na mastermind sa bilyon-bilyon, even trilyon na pagnanakaw. Kayo, mayroon ba kayong basihan? Mayroon ba kayong Saldico? Mayroon ba kayong mayroong may personal knowledge na nagnakaw si Inday Sara? Kayo, you just want to take advantage. Tapos, hindi daw constitutional daw yung magkaroon ng pagka nag-resign ang Vice President at President. There will daw be a constitutional arrangement. Magkakaroon ng acting tapos... Acting. Magkaroon ng acting. Pero that's still constitutional provided the Vice President will resign. Pero hindi magre-resign. Pero hindi magre-resign. 32 million Filipinos. Nangangarap ito ng
Ano bang pangarap nitong babae na ko na ito? Nananaginip ng gising. Nanganginip ng gising. So, it will never happen, Madam Chinese, Hindi raw siya kamag-anak ni Saldi, ah. hindi siya kamag-anak ni Saldi. Baka worse pa kay Saldi ko ito. Ha? Bata pa. Mayroong kasabihan noon, mayroong isang konsihal konsihal sa Manila, sinasabi, so young and so corrupt. Baka ito naman, has the makings of such. Ha? Bata pa, magulang na. No. Oo. So, paring Eli, anong parting words mo dito? Okay. Mayroon pa tayo palang ano. So dito, siguro maganda ito yung sa troll farm, no? At sa bagay, na issue na yan, no? At na kung saan ay nagsalita na diyan si Senator Robin Padilla. Okay. Dito sa no? So, ito, pakita natin ito. Yung Hindi naman magsasalita si Senator Robin Padilla kung wala siyang basihan. Ni-raise lang niya itong issue because this is found in so many corners in the social media na itong isang allegedly lukaret na spokesman sa Malacanang, pinaggalitan niya yung mga vloggers who are supposed to be doing trolls to make the administration palatable to the people. Pakinggan muna natin ito. Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, nanguhula tayo, nagbabagit tayo ng pangalan. Because We're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would no? not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano.
Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siyang sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Itong si Iskol Bukol na senador, it's very uncalled for. You're very unethical. Unang-una, you are not made to answer. Mayroong sponsor, si Loren Legarda. Pero talagang pinilit mo para magsipsip kay Marcos. Klarong-klaro doon sa pinakita ni Senator Ruben Padilla na talagang honest to goodness yung sinabi ni Marcos that dismayado siya noong 2016 election when he ran for vice president. Alas siya ron. Oo. Pero ngayon, may opportunity siya. Marami na siyang pera, nakalap dahil sumama si vice president sa kanya as vice presidential candidate. Nagkaroon siya ng headway in terms of survey, parang headway. Pero hindi pa rin siya akseptado sa social media, sa mainstream media. Kaya kumukuha siya ng troll, and that's not a joke, Mr. Iskol Bukol. Walang hiya mo talaga, Iskol Bukol. Wala ka naman, parang sumipsip ka lang talaga, halatang halata na siguro may pinakal na kalaki-laking tulong sa iyo si Marcos, kaya kayong dalawa nung isang sidekick mong kuratong, wala ka, you're very unethical for a Senate President who is just supposed to comment when called for. Si Loren Legarda ang sponsor. Hindi ka man tinatanong, pero nag-volunteer ka. At saka wala kang personal knowledge, hearsay yung sinasabi mo. Unang-una, kandidato ka sa kabila noong 2022. So paano mo masasabing nagjo-joke when you were even criticizing Marcos and Inday because you were the vice presidential candidate against vice president, and your partner in whatever na hindi neutral dyan sa Blue Ribbon was running for president. So, paano mo masabi na joke? Talagang pinilit mo para lang maging relevant ka sa pagsisipsip kay Marcos Jr. Walang hiyaan na yan, Soto. Ano ka ba? Ito, tsaka nilinaw po ni Senator Robin Padilla na hindi niya inaakusahan, kundi tinatanong lang ni Senator Padilla si Attorney Claire Castro tungkol diyan. At eto, biglang bumelta, 'di ba, si Lucaret. Claire Castro. Si Lucaret. Binira niya, eto may sagot ngayon, pinakabago ito. Nasagot ito pong si Senator Robin Padilla. Sabi, Chairman po ako ng Senate on Public Information and Mass Media. Trabaho ko po ang tanungin kayo na nasa public information, hindi akusahan. Kanya-kanya po tayong mandato, kaya wag nyo akong paandaran ng mga pasakali nyo. Siguro mas maganda, pag nag-hearing, ipatawag ni Senator Rebel. Patawag yan, once and for all, kasi feeling nitong Lucaret na babae dyan, high-handed siya masyado. As if she is untouchable, kasi ang balita ko dyan, hindi naman gusto ni Marcos yan Dahil nasisira si Marcos sa mga mayroon dyan yung isang babae dyan sa Malacanang na palaban, walang pakialam kung anong sasabihin itong Lucaret na ito. So she is really the hatchet man of that woman there na mas mataas pa kay Marcos. Oo. So si Mamsi ba? Mamsi? Kapiro ha? So dito ho mga kababayan ay talagang patindi yung mga yung mga akusasyon. Siguro abangan na lang natin yung mga susunod na na tapos mangyayari. Isa pang babae na kasabwat nila ay Erin Tanyada at nakatungtong lang sa house kung ano-ano ng mga pinagdadaldal.
Pero mga kababayan, hindi pa rin tumigil sa kanyang bisyo. Tingnan mo, pati pare nilalandi. Ito, pakita nga natin itong animal na ito. Tingnan mo, oh. Ha? Chami-chami sila sa pare. May kahawig din kay Junel yata. O, kanino ba kahawig ito, pare? Kay, Kay Dayan. Ito si... Di ba yan si Father Robert Resvende? Oo. Yung running priest? Tumanda na lang yan sa, hindi na tumatakbo yan eh. Hindi na makatakbo. Hindi na magkatakbo. Baka pinagod ni Laila de Lima. Ha? Oo. Pinatulan mo pa rin ba yan, Laila? Kakahiya ka naman? Okay, so yan lang ho muna mga kababayan. At syempre, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw, mga kababayan. Okay, muli magandang araw po sa ating lahat. Isa na namang edisyon ng Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar, kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Yes, paring Eli. Magandang hapon. Magandang araw sa ating mga mahal na mga kababayan all over the world. Alam ko, ang dami sa inyo dyan sa mga iba-ibang parte ng mundo, mga iba-ibang bayan, no? Mga syudad, all over the world, hindi kayo nasisiyahan sa nangyayari sa ating mahal na Pilipinas. Alam niyo naman, sa mga binitawan ng mga salita ni Saldico in his video, ay talagang mangangatog kayo sa inuupuan nyo. Dahil na-pinpoint niya talaga ang tunay na magnanakaw di umano ang presidente ng Pilipinas. At alam ko kayo lahat dyan ay naniniwala. Kasi ito si Saldico, wala namang ibang sasabihin kundi personal knowledge. He was part of the conspiracy. Siya yung tirador, naglalatag, at siya yung taga-kolekta at i-deliver dito sa mga principal. So, there's no doubt of his participation in the conspiracy. So, ngayon, ang daming mga kababayan natin, left and right. Left meaning to say yung mga kaliwa, including ito si Cardinal David na stalwart ng akbayan at inaano niya yung CBCP na magkaroon ng rally, mga eskwelahan, mga universidad, even mga barangay na nakatira, mga barangay people na nakatira sa Manila, pinukuyog nila para sumali dito sa rally para manawagan ng korupsyon. So, mayroon namang ibang grupo, itong mga kaliwa, na gusto nilang bumaba si Marcos, bumaba din naman si Sara. At hinihikayat nila na magtayo ng civil-military junta. We will tackle that later. Pero ang bottom line nito ay napakalaki ng grupo na umaayaw na kay Marcos. What sustains Marcos is the military loyalty to him. Alam na natin bakit loyal. Mayroong isa dyan, yung pinakamataas daw na military. I've gotten this information from a former chief of staff of the armed forces. Limang asawa, pare. Kaya, he has to sustain himself. So, parang ibon yan, na pagdating ng nanay, lumilipad, nakabuka na yung bibig sa pagkain. Kasi, he has to sustain. If he has 5 women, then he has also have to maintain a very expensive condo, di umano, dyan sa BGC Shangri-La,
at may marami pa mga investments daw ito, eh syempre hindi talaga aalis yan. Kasi bawat kilos, may siguro sasabihin niya, boss, medyo natitinag ako sa mga sinasabi. Ay, wag kang umalis pareho. Ito, bukang bibig, oh. Pupunta na bibig, lalagyan natin. Ganon, yun ang naririnig ko. Kaya, talagang mananatili siya. Maski ang kanyang mga tropa, maski ang mga junior officers, ay nag-ulbroto na, talagang pinipigilan niya. Because, siyempre, anong makukuha mo? Eh kung immoral ka, dami mong babae, baka nagpa-convert na ito sa Muslim. Talagang isusustain mo yung bisyo mo. And because of that, mananatili ka doon sa amo mo na hindi naman yan ang talagang amo, kasi ang amo natin, yung tinatawag na chain of command, is not the person, but it's the position. Di ba? Pero kung yung amo ay parating nagbibigay ng alam mo na, ganyan-ganyan sa shoulder mo, talagang magtitigasan ka rin. So, yun po ang nananatili na lamang na suporta. Pero kung isa-survey mo ang taong bayan, kung tatanungin mo ngayon, ikaw ba ay sang-ayon ka na bumaba na si Marcos? Lahat halos sang-ayon na, mga kababayan. Pero dahil dito, iilan ng mga nakikinabang kay Marcos, itong dilawan, maski yung kanilang napaka-maayos na personalidad, yung kaibigan ng aking kaibigan na si Eli, yung mayor ng isang syudad sa Bicol, ay bubitaw na. Kasi ang bagong presidente ngayon, itong obscure na congressman, dati kasama ko sa Congress, na walang chance manalong senador, pero takbo ng takbo. Tapos ngayon pala, siya na palang naging presidente dito sa Liberal Party. Pero sinisiraan ang ating vice-presidente. Wala daw Kakayahan. Wala raw kakayahan. Wala daw kakayahan na maging vice president. Ito, pakinggan natin ito. Kaibigan ko ito eh. Kasama ko ito sa Congress. Although, sidekick lang ito ni Butch Abal at sidekick lang ito ni Noynoy Aquino. Ito muna, si Congressman Ang pangalan nito? Erin Tanyada. Erin Tanyada. Sige. Pakinggan natin yung pinagdadaldal nito. Vice President Sara Duterte on Tuesday said she is ready to assume the presidency should President Ferdinand Marcos Jr. step down. She said, quote, "There is no question to my readiness." But you said in a previous interview that you do not favor Vice President Sara to take over. Why is that? Well, her track record in the Department of Education, no? And then questions on her integrity with regard to the confidential funds. So that's why there was an impeachment filed against Sara last December, and I think it will be filed again this coming February, as indicated by the Supreme Court that would be the period that would be allowed. So questions of accountability has not yet been answered with regard to the charges against Sara Duterte with regard to corruption and her stint as Secretary of Department of Education. Wow, hindi ko alam kung naging abogado ba ito ngayon alam ko lang dito stalwart ng liberal ito si paring Erin Tanyada. Pero presuming that he's a lawyer, he doesn't speak like a lawyer. Can you imagine speaking about accountability, speaking about the non-fitness of the vice president to become president on the basis of haka-haka lamang. Unang-una, as of today, as of this hour, there is no charge against the vice president. If there are charges, there are no basis as of yet
Unang-una, may charges siya sa ombudsman. She is immune from suit until such time that the charges will ripen into something that they can claim na she has liability, criminal or otherwise. There is nothing to say. Tapos impeachment daw. Paano namang hindi ka abogado, Erin? Wala, there's no impeachment as of now. Because the Supreme Court has declared the impeachment filed by the House of Representatives as invalid, unconstitutional. So until such time that you will file in February. But do we have a February? Well, we don't know. Tapos sasabihin mo unfit siya for vice president, for president. You know, the issue of the president, the vice president becoming president is not sought by her. It is in the Constitution that whenever the president is incapacitated or has died or has been ousted for criminal or whatever, by impeachment, then the vice president will take over. So, yung malinaw yan, Secretary. Under the 1987 Philippine Constitution, the mandate of the Vice President becomes very clear when the President resigns, is removed, dies, or become permanently incapacitated. So, maliwanag. So, ibig sabihin, mandato, kaya nga ang tawag sa mga Vice Presidente, reserve. Pag nawala ang Presidente, matik siya. Kasi pag tinanong ka, are you ready to take over? Well, anong sasagutin mo? I'm not ready. Oh, you are mandated by the Constitution. Kasi hinalal ka. Alam mo, Erin Tanyada, kung talunan kayo, 8 diretso, talo pa, sasabihin ko na lang, natalo si Ginang Leni, ang laki ng respeto ko dyan. Si Paring Eli, kaibigan niya. Pero natalo Natalo din yung si Kiko. Brad ko yan sa fraternity. Although, I don't speak well about this guy, but, well, he's my brad. And I respect that. Pero, tinanong ni Inday Sara, 32 million versus 18 million lang yata ang boto nito si Kiko. Or, mabuti pa si Lenny, mas mataas. 20 plus yata. Pero, if you are voted by 32 people, 32 million Filipinos, paano maging unfit yan? Saka yung mandate Ikaw na, wala ka pang 10 million O baka 6 million lang nakuha mo doon sa 8 diretso. O tapos manglalait ka sa vice president, nakakahiya ka naman. Dapat bilang isang presidente ng isang political, dapat tumahimik ka na lang. Pero maganda, Secretary, linawin natin yung mga binigay na pahayag mismo ni Vice President Sara Duterte kasi ang iba ay inililihis Mamaya, ipapasok natin yung kay Claire Castro. Pero si VP Sara Duterte muna, pakinggan at panoorin ho natin. Yes. Okay. Readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Iyon ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun. Nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako. Yun ang mandate ng Constitution. Pag tinanong ka, alam na naman sabihin mo, I'm not ready. Hindi na raw hindi na issue. You will be reneged on your duty as a vice president if you will not succeed when there is vacancy. Pero hindi niya pinagpapilit yung sarili niya na sasabihin niya, dapat bumaba ka Marcos o dapat palitan ka Marcos. Wala siyang sinasabing ganyan.
In fact, the vice president has been very quiet about what's going on with the country. Although she's conscious that nilulustay ang pera natin ng mga magkamag-anak na mga magnanakaw. Pero he has never commented against the president on the issue of his resigning or stepping down. He has been quiet about that because after all, at the end of the day, if the people really wishes it, and maging sensitive naman sa hinaing ng tao, itong bangag na ito, talagang magsasucceed si Vice President. Pero kung nilalait nyo na wala kayong basihan, dahil sabihin nyo, accountability, talaga namang she pays the accountability, but just so happened that the justice system did not go along with your wishes. Yung kayong mga yellowish at saka pink lawanish. At saka lalo na itong mga kaliwa. Mga akbayan, mga bayan muna. Yung bago ngayon, grupo nila, Artikulo 11. Artikulo 11 or itong mga Nagsama-sama. nagrarally ngayong November 30 at pababain daw nila si Marcos, pababain si Sara. Klaro-klaro, ano bang objective nitong mga komunista at mga kaliwa? At itong mga akbayan, lalo na yung bishop na klarong-klaro na namulitika, itong dating bishop na cardinal na ngayon, klarong-klaro na nakikisawsaw sa politika. I mean, he have violated the division between the state and the church. Pero pinapalabas mo, kumakampi ka kay Marcos by trying to put cold water on the statement of Saldico. Nakakahiya ka naman, David. But anyway, ang gusto nito, kung sa Bisaya pa lang, dawat limpyo. Ano bang dawat? Is to receive. With open arms. Hindi naman pwede yan. Kayong mga kaliwa, hindi naman kayo electable. Yung mga kandidato pagka-senador, yung Di Guzman. Leody Di Guzman. At saka itong Espiritu, kung ano-anong pinagdadaldal. Pumipili daw siya, sabi ni Magalong, ay gusto ko si Ramon Ang. Totoo naman. Tayo, humahanga tayo kay Ramon Ang. At he is one of the best businessman who's very open to supporting mga social programs of government. Cleaning the Pasig River, yung providing good facilities for the people. Pwede yan. Pero ayaw ng tao Hindi naman natin mapipilit. Tapos gusto niyo, you'll take advantage of the situation by advocating for a junta, a civil military junta, which is not within the Constitution. Why are you doing that? Because you want to take the opportunity na you'll take advantage pag nabagsak si Marcos, nabagsak si Sara, akala nyo kayo. People will reject you because you are nothing but panggulo lang ng bansa natin. Di ba, Paring Eli? So gusto nila silang maupo. Silang maupo. Kasi ang isinusulong nitong Artikulo 11, yung mga kabayan black at mga kaliwa, ay yung People's Transition Council. Sila raw ang uupo. Paano tayo nakasiguro? Hindi naman kayo electable. Tsaka bukod dyan, Secretary, paano tayo nakasiguro na mapapalagay tayo sa mabuting kamay? Actually, nag-attempt na itong mga luko-luko na ito noong panahon pa ni Duterte. Papalusutan sana si PRRD ng parang agreement, interim agreement, na pinupost nitong may pagka-komunista din na cabinet secretary at saka yung mga kasama niya na mga nag-negotiate. Nakita kagad ni PRRD kasi nakalagay doon sa interim agreement na makihati sa governance. Tama. Nasa utak na ito ng mga komunista ever since.
So ngayon, tingin nila that they will have the opportunity to do it because nagkakagulo, they'll take advantage of the chaos. But, you know, the people will not accept if it's not within the constitutional bounds. And the Vice President is the successor. So, paano ninyo gagawin yan? Ha? Dapat lumaban sila ng patas. Oo. Dito makbo sila. Di magka-civil war tayo, magkapatayan tayo niyan. Kasi, people will not accept the kind of people you are. Sa dami ng mga grupo niyong pinatay, ang dami niyo nang pinatay ng mga military at mga kung ano-ano, tapos kayo magti-take over? Alam mo, sinuwerte na nga sila noong panahon ni Duterte. Kasi binigyan sila ng cabinet position, Yeah. at ilang pwesto. Pero ang tunay na kulay, lumalabas. Kaya sinipa sila ni Kasi Duterte. dire-diretso pa rin yung pagpapatay, di ba? Pang-aambus. Nagalit doon si Pangulong In Duterte. fact, sila na dapat ang magdusa against crime of humanity, against humanity. Dahil yung mga na-dig up na mga bones, na-dig up na mga graves, puro mga, according to mga insider, in fact, ka Eric Celis can attest to that, na ang daming pinatay ng mga NPA nung panahon na yun. Tapos, hindi ba kayo you are just front of these people, Tapos gusto nyo na civil military junta para magkaroon kayo ng opportunity. Nung una, bayad kayo ni Marcos kasi ayaw nyong magsalita na Marcos resign. Ngayon, nakita nyo yung opportunity na ang tao gusto nyong sumampa sa kalesa. Tapos, isasama nyo si Sara. Kung talagang desidido kayong pabagsakin si Marcos, hayaan nyo. Kung mayroon kayong kaso kay Sara, let it be in a proper forum. Na-dismiss yung kaso nyo. Tapos ngayon, haka-haka lang. 32 million votes ang nakuha ng Vice President. Tapos, tanggalin nyo lang. Kayo nga, hindi nga kayo mananalo itong Di Guzman. Ilang beses na ito tumakbo. Lagi Yung Culminares, ilang beses na tumakbo ito. Yung Espiritu, ilang beses na tumakbo yan. Nanalo ba kayo? Wala kayong mandate because people do not want you because you're violent. Ipaso natin to panawagan ng Kabataan Party List. Ito. Naging legal sila dyan sa Congress. Ito, pakinggan mo itong Si komunista na ito. Rene Co. Ito yung mga tinitestify sa Senate, presided by Bato, na mga nagre-recruit ng mga NPA. Doon sa University of the Philippines. Isa siguro ito. Anong mga nananawagan na magkaroon dapat ng resignations ng nasa highest position, si President Marcos Jr. and si VP Sara Duterte, may nananawagan din na may People's Transition Council na itayo kapag nag-resign sila. Siguro gusto ko lang pong bigyang linaw dahil may mga umuunlad ang diskurso, no? Hindi po unconstitutional ang pagpanawagan na mag-resign si President and Vice President. Hindi rin unconstitutional yung pagkakaroon ng People's Transition Council. Now, ayon po sa Article 7 of the 1987 Constitution, no, kapag nag-resign ang President and Vice President, magkakaroon ng acting President. At kung ang resignations nangyari 18 months before the presidential elections, kailangan nilang magbasa ng batas na may special elections at magdaos ng special elections within 4 to 5 to 60 days. Ano ba ibig sabihin na itong lahat? Ibig sabihin po, prepared ang Constitution sa gantong klaseng panahon. No? Kinontemplate niya na posibleng magka-resignations, nagbigay ng minimum steps na dapat i-achieve kung mangyayari yon. Ungas na tsekwa na ito. Saan ba member ito? Kabataang, Ito yata pumalit kay Raul Manuel yung Raul Manuel, sinabi doon sa Senate, maraming nag-testify na recruiter ng mga NPA. So, it presumes that she's also yung recruiter na ng mga NPA, and yet she has the face and the guts to tell that mag-resign daw ang presidente at mag-resign ang vice-presidente.
paano mo masasabing mag-resign ang Vice Presidente? Si Marcos, mayroong akusasyon na mastermind sa bilyon-bilyon, even trilyon na pagnanakaw. Kayo, mayroon ba kayong basihan? Mayroon ba kayong saldiko? Mayroon ba kayong mayroong may personal knowledge na nagnakaw si Inday Sara? Kayo, you just want to take advantage. Tapos, hindi daw constitutional daw yung magkaroon ng pagka nag-resign ang Vice President at President. There will daw be a constitutional arrangement. Magkakaroon ng acting tapos Acting. Magkaroon ng acting. Pero that's still constitutional provided the Vice President will resign. pero hindi magre-resign. Pero hindi magre-resign. Why? 32 million Filipinos. Nangangarap ito ng ano? Ano bang pangarap nitong babae na Nananaginip ng gising. nanganginip ng gising. So, it will never happen, Madam Chinese. Hindi raw siya kamag-anak ni Saldi, Hindi siya kamag-anak ni Saldi. Baka worse pa kay Saldi ko ito. Bata pa. Mayroong kasabihan noon, mayroong isang konsihal sa Manila, sinasabi, so young and so corrupt. Baka ito naman, has the makings of such. Bata pa, magulang na. No. So, paring Eli, anong parting words mo dito? Okay. Mayroon pa tayo palang So dito, siguro maganda ito yung sa troll farm, no? At sa bagay, na-issue na yan, no? At na kung saan ay nagsalita na dyan si Senator Robin Padilla. Okay. Dito sa no? So, ito, pakita natin ito. Yung Hindi naman magsasalita si Senator Robin Padilla kung wala siyang basihan. Ni-raise lang niya itong issue because this is found in so many corners in the social media na itong isang allegedly luktaret na spokesman sa Malacanang, pinaggalitan niya yung mga vloggers who are supposed to be doing trolls to make the administration palatable to the people. Pakinggan muna natin ito. Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, nangungula tayo, nagbabagit tayo ng pangalan. Because We're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicein ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong kumpirmasyon na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na merong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon?
2016 pa eh. Malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin pa-imbestigahan ulit ito kung gusto po ninyo. Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Itong si Iskol Bukol na senador, it's very uncalled for. You're very unethical. Unang-una, you're not made to answer. Mayroong sponsor, si Loren Legarda. Pero talagang pinilit mo para magsip-sip kay Marcos. Klarong-klaro doon sa pinakita ni Senator Ruben Padilla na talagang honest to goodness yung sinabi ni Marcos that dismayado siya noong 2016 election when he ran for vice president. Alas siya ron. Oo. Pero ngayon, may opportunity siya. Marami na siyang pera, nakalap dahil sumama si Vice President sa kanya as Vice Presidential candidate. Nagkaroon siya ng headway in terms of survey, parang headway. Pero hindi pa rin siya akseptado sa social media, sa mainstream media. Kaya kumukuha siya ng troll, and that's not a joke, Mr. Iskol Bukol. Walang hiya mo talaga, Iskol Bukol. Wala ka naman, parang sumipsip ka lang talaga, halatang-halata na siguro may pinakal na kalaki-laking tulong sa iyo si Marcos, kaya kayong dalawa nung isang sidekick mong kuratong, wala ka, you're very unethical for a Senate President who is just supposed to comment when called for. Si Loren Legarda ang sponsor. Hindi ka man tinatanong, pero nag-volunteer ka. Tsaka wala kang personal knowledge, hearsay yung sinasabi mo. Unang-una, kandidato ka sa kabila noong 2022. So paano mo masasabing nagjo-joke? When you were even criticizing Marcos and Inday because you were the vice presidential candidate against vice president and your partner in whatever na hindi neutral dyan sa Blue Ribbon was running for president. Paano mo masabi na joke? Talagang pinilit mo para lang maging relevant ka sa pagsisip-sip kay Marcos Jr. Walang hiyaan na yan, Soto. Ano ka ba? Ito, tsaka nilinaw po ni Senator Robin Padilla na hindi niya inaakusahan, kundi tinatanong lang ni Senator Padilla si Attorney Claire Castro tungkol dyan. At ito, biglang bumelta, di ba, si Lucaret. Claire Castro. Si Lucaret. Binira niya. Ito, may sagot ngayon, pinakabago ho ito. Nasagot, ito pong si Senator Robin Padilla. Sabi, Chairman po ako ng Senate on Public Information and Mass Media. Trabaho ko po ang tanungin kayo na nasa public information, hindi akusahan. Kanya-kanya po tayong mandato, kaya wag nyo akong paandaran ng mga pasakali nyo.
siguro mas maganda pag nag-hearing ipatawag ni Senator Rebil. Patawag yan, once and for Padilla. all, kasi Patawag. feeling nitong lukaret na babae dyan, high-handed siya masyado. Hmm. As if she is untouchable, kasi ang balita ko dyan, hindi naman gusto ni Marcos yan eh. Dahil nasisira si Marcos sa mga ano. Mayroon dyan yung isang babae dyan sa Malacanang na palaban, walang pakialam kung anong sasabihin itong lukarit na ito. Hmm. So, she is really the hatchet man of that woman there na mas mataas pa kay Marcos. Oo. So, si Mamsi ba? Mamsi? Ikaw kapero, ha? So dito ho mga kababayan ay talagang hindi yung mga yung mga akusasyon siguro abangan na lang natin yung mga susunod na na Tapos mangyayari. isa pang babae Ito. na kasabwat nila ay Erin Tanyada at nakatungtong lang sa house kung ano-ano ng mga pinagdadaldal. Pero mga kababayan, hindi pa rin tumigil sa kanyang bisyo. Tingnan mo, pati pare nilalandi. Ito, pakita nga natin itong animal na ito. Tingnan mo. Ha? Chami-chami sila sa pare. May kahawig din kay Junel yata. Or, kanino ba kahawig ito, pare? Kay, Kay Dayan. Ito si... Hindi pa yan parang si Father Robert Reyes, pwede? Oo. Yung running priest. Tumanda na lang yan sa hindi na tumatakbo yan eh. Hindi na makatakbo. Hindi na magtatakbo. Baka pinagod ni Laila de Lima. Ha? Oo. Pinatulan mo pa rin ba yan, Laila? Kakahiya ka naman. Okay, so yan lang ho muna mga kababayan. At syempre, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw, mga kababayan. Okay, muli magandang araw po sa ating lahat. Isa na namang edisyon ng Iparas kay Parasa. Ako po si Eli Saludar, kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Yes, paring Eli. Magandang hapon. Magandang araw sa ating mga mahal na mga kababayan all over the world. Alam ko, ang dami sa inyo dyan sa mga iba-ibang parte ng mundo, mga iba-ibang bayan, no? Mga syudad, all over the world, hindi kayo nasisiyahan sa nangyayari sa ating mahal na Pilipinas. Alam niyo naman, sa mga binitawan ng mga salita ni Saldico in his video, ay talagang mangangatog kayo sa inuupuan nyo. Dahil na-pinpoint niya talaga ang tunay na magnanakaw, Tio Mano, ang presidente ng Pilipinas. At alam ko kayo lahat dyan ay naniniwala. Kasi ito si Saldico, wala namang ibang sasabihin kundi personal knowledge. He was part of the conspiracy. Siya yung tirador, naglalatag, at siya yung taga-kolekta at i-deliver dito sa mga principal. So, there's no doubt of his participation in the conspiracy. So, ngayon, ang daming mga kababayan natin, left and right. Left meaning to say yung mga kaliwa, including ito si Cardinal David na stalwart ng akbayan at inaano niya yung CBCP na magkaroon ng rally, mga eskwelahan, mga universidad, even mga barangay na nakatira, mga barangay people na nakatira sa Manila, pinukuyog nila para sumali dito sa rally para manawagan ng korupsyon. So, mayroon namang ibang grupo, itong mga kaliwa, na gusto nilang bumaba si Marcos, bumaba din naman si Sara. At hinihikayat nila na magtayo ng civil-military junta. We will tackle that later. Pero
ang bottom line nito ay napakalaki ng grupo na umaayaw na kay Marcos. What sustains Marcos is the military, loyalty to him. Alam na natin bakit loyal. Mayroong isa dyan, yung pinakamataas daw na military, I've gotten this information from a former chief of staff of the armed forces. Limang asawa, pare. Kaya, he has to sustain himself. So, parang ibon yan, na pagdating ng nanay, lumilipad, nakabuka na yung bibig sa pagkain. Kasi, he has to sustain. If he has 5 women, then he has also have to maintain a very expensive condo, di umano, dyan sa BGC Shangri-La, at may marami pa mga investments daw ito, syempre, hindi talaga aalis yan. Kasi bawat kilos, siguro, sasabihin niya, boss, medyo natitinag ako sa mga sinasabi. Huwag kang umalis, pareho. Ito, bukang bibig. Pupunta na bibig, lalagyan natin. Ganon. Yun ang naririnig ko. Kaya, talagang mananatili siya. Maski ang kanyang mga tropa, maski ang mga junior officers, ay nag-ulbroto na, talagang pinipigilan niya. Because, siyempre, anong makukuha mo? Kung immoral ka, dami mong babae, baka nagpa-convert na ito sa Muslim. Talagang isusustain mo yung bisyo mo. And because of that, mananatili ka doon sa amo mo na hindi naman yan ang talagang amo, kasi ang amo natin, yung tinatawag na chain of command, is not the person, but it's the position. Di ba? Pero kung yung amo ay parating nagbibigay ng alam mo na, ganyan-ganyan sa shoulder mo, talagang magtitigasan ka rin. So, yun po ang nananatili na lamang na suporta. Pero kung isa-survey mo ang taong bayan, kung tatanungin mo ngayon, ikaw ba ay sang-ayon ka na bumaba na si Marcos? Lahat halos sang-ayon na, mga kababayan. Pero dahil dito, iilan ng mga nakikinabang kay Marcos, itong dilawan, maski yung kanilang napaka-maayos na personalidad, yung kaibigan ng aking kaibigan na si Eli, yung mayor ng isang syudad sa Bicol, ay bubitaw na. Kasi ang bagong presidente ngayon, itong obscure na congressman, dati kasama ko sa Congress, na walang chance manalong senador, pero takbo ng takbo. Tapos ngayon pala, siya na palang naging presidente dito sa Liberal Party. Pero sinisiraan ang ating vice-presidente. Wala daw Kakayahan. Wala raw kakayahan. Wala daw kakayahan na maging vice president. Ito, pakinggan natin ito. Kaibigan ko ito Kasama ko ito sa Congress. Although, sidekick lang ito ni Butch Abal at sidekick lang ito ni Noynoy Aquino. Ito muna, si Congressman Ang pangalan nito? Erin Tanyada. Erin Tanyada. Sige. Pakinggan natin yung pinagdadaldal nito. Vice President Sara Duterte on Tuesday said she is ready to assume the presidency should President Ferdinand Marcos Jr. step down. She said, quote, "There is no question to my readiness." But you said in a previous interview that you do not favor Vice President Sara to take over. Why is that? Well, her track record in the Department of Education, no, and then questions on her integrity with regard to the confidential funds. So that's why there was an impeachment filed against Sara last December, and I think it will be filed again this coming February
as indicated by the Supreme Court, that that would be the period that would be allowed. So questions of accountability has not yet been answered with regard to the charges against Sara Duterte with regard to corruption and her stint as Secretary of Department of Education. Wow, hindi ko alam kung naging abogado ba ito. Ngayon, alam ko lang dito, stalwart ng liberal ito si paring Erin Tanyada. Pero, presuming that he's a lawyer, he doesn't speak like a lawyer. Can you imagine, speaking about accountability, speaking about the non-fitness of the Vice President to become President on the basis of haka-haka lamang. Unang-una, as of today, as of this hour, there is no charge against the Vice President. If there are charges, there are no basis as of yet. Unang-una, may charges siya sa ombudsman. She is immune from suit until such time that the charges will ripen into something that they can claim na she has liability, criminal or otherwise. There is nothing to say. Tapos impeachment daw. Paano namang hindi ka abogado, Erin? Wala, there's no impeachment as of now. Because the Supreme Court has declared the impeachment filed by the House of Representatives as invalid, unconstitutional. So until such time that you will file in February. But do we have a February? Well, we don't know. Tapos sasabihin mo unfit siya for Vice President, for President. You know, the issue of the President, the Vice President becoming President is not sought by her. It is in the Constitution that whenever the President is incapacitated or has died or has been ousted for criminal or whatever, by impeachment, then the Vice President will take over. So, malinaw yan, Secretary. Under the 1987 Philippine Constitution, the mandate of the Vice President becomes very clear when the President resigns, is removed, dies, or become permanently incapacitated. So, maliwanag. So, ibig sabihin, mandato, kaya nga ang tawag sa mga Vice Presidente, reserve. Pag nawala ang Presidente, matik siya. Kasi pag tinanong ka, are you ready to take over? Well, anong sasagutin mo? I'm not ready. Oh, you are mandated by the Constitution. Kasi hinalal ka. Alam mo, Erin Tanyada, kung talunan kayo, 8 diretso, talo pa, sasabihin ko na lang, natalo si Ginang Leni, ang laki ng respeto ko dyan. Si Paring Eli, kaibigan niya. Pero natalo Natalo din yung si Kiko, brad ko yan sa fraternity. Although, I don't speak well about this guy, but, well, he's my brad. And I respect that. Pero, tinanggap ni Inday Sara, 32 million versus 18 million lang yata ang boto nito si Kiko. Or, mabuti pa si Leni, mas mataas. 20 plus yata. No. Pero, if you are voted by 32 people, 32 million Filipinos, paano maging unfit yan? Saka yung mandate ikaw na, wala ka pang 10 million O baka 6 million lang nakuha mo doon sa 8 diretso. O tapos manglalait ka sa Vice President, nakakahiya ka naman. Dapat bilang isang presidente ng isang political, dapat tumahimik ka na lang. Pero maganda, Secretary, linawin natin yung mga binigay na pahayag mismo ni Vice President Sara Duterte kasi ang iba ay inililihis Mamaya, ipapasok natin yung kay Claire Castro. Pero si VP Sara Duterte muna, pakinggan at panoorin ho natin. Yes. Okay.
readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Iyon ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako. Yun ang mandate ng Constitution. Pag tinanong ka, alam nga naman sabihin mo, I'm not ready. Hindi na raw tanong, hindi na issue. You will be, renege on your duty as a vice president if you will not succeed when there is vacancy. Pero hindi niya pinagpapilit yung sarili niya na sasabihin niya, dapat bumaba ka Marcos o dapat palitan ka Marcos. Wala siyang sinasabing ganyan. In fact, the vice president has been very quiet about what's going on with the country. Although she's conscious that nilulustay ang pera natin ng mga magkamag-anak na mga magnanakaw. Pero he has never commented against the president on the issue of his resigning or stepping down. He has been quiet about that because after all, at the end of the day, if the people really wishes it and maging sensitive naman sa hinaing ng tao itong bangag na ito, talagang magsasucceed si Vice President. Pero kung nilalait nyo na wala kayong basihan dahil sabihin nyo accountability talaga namang she faced the accountability, but just so happened that the justice system did not go along with your wishes. Yung kayong mga yellowish at saka pink lawanish. At saka lalo na itong mga kaliwa. Mga akbayan, mga bayan muna. Yung bago ngayon, grupo nila, Artikulo 11. Artikulo 11 or itong mga Nagsama-sama. nagrarally ngayong November 30 at pababain daw nila si Marcos, pababain si Sara. Klaro, ano bang objective nitong mga komunista at mga kaliwa? At itong mga akbayan, lalo na yung bishop na klarong-klaro na namulitika, itong dating bishop na cardinal na ngayon, klarong-klaro na nakikisawsaw sa politika. I mean, he have violated the division between the state and the church. Pero pinapalabas mo, kumakampi ka kay Marcos by trying to put cold water on the statement of Saldico.